ito medyo interesting na pag-usapan to. Kasi po, dumadami na po yung mga tao na pabor na papasukin ng ICC sa Pilipinas. Kumbaga dati, nung panahon ni Digong, di ba, masyadong na-demonize ni Digong yung ICC. Pero ngayon, naliliwanagan na po yung mga tao na kailangan po pumasok ng ICC sa Pilipinas. At ngayon po, mataas na po yung percentage. 73%. Okay. So 73% na po mga kababayan ng Pilipino, base po sa survey, ang pabor na po na papasukin yung ICC. Okay. So malamang matatawa kayo sa survey na to kasi ang nag-survey nito, Magdalo. At alam naman po natin na yung Magdalo ay hawak po ni Trillanes. Pero syempre, justify natin yan. Okay? So ito pag-usapan natin to, no? Okay. Game. Ito mga ka-streetways, no? So ito ay nabasa ko kanina sa Global Mirror. Pero bago yan, nag-tweet kasi muna si Trillanes. Ito yung tweet ni Trillanes eh. So, sabi niya kanina, our Magdalo survey result of May. So, ibig sabihin, itong buwan lang, May 22, 24, are out. On the question, ano ang pananaw mo sa nalalapit na pag-aresto ng ICC kay Duterte? So, 27% lang daw po ang nagsabing hindi sang-ayon. In other words, 73% ng mga Pilipino ang sang-ayon neutral sa ICC, arrest ni Duterte. So, ibig sabihin ng mga kababayan, 23% na lang po yung tanga na Pilipino. 23% na lang po sila. Tama ba? 27, okay. So, ibig sabihin ng mga kababayan, 27% na lang po yung utak-ipis na Pilipino. Okay. So, ngayon, baka sabihin ninyo, Takero, ano naman ni Trillanes yan? Survey naman ni Trillanes yan. So, syempre, si Trillanes gagawa ng survey na yung result niyan hindi pabor kay Digong. Pero mga kababayan kasi, ako'y natutuwa rin po dito sa survey po ng Magdalo. Kasi kung maalala po natin, nung 2022, April 19, no? Ito bago mag-election, lumabas ito sa People's Tonight, no? So, nung April 2022, bago po mag-election, naglabas po yung Magdalo ng survey na si PBBM daw po, BBM pa nga nito si BBM daw po ay lamang sa survey nila ng 60.9%. So, ibig sabihin nun, kahit po na si Magdalo or si Trillanes po ay pro-Lenny at si Lenny po yung sinuportahan ng Magdalo at saka ni Trillanes nung eleksyon, nung nag-conduct sila ng survey, nilabas po nila yung totoo. Kasi po, totoo naman na 60% naman po talaga yung nakuha ni PBBM nung eleksyon. 60, di ba? Parang ganyan 60 or mga 65 ata, no? Kung di ako nagkakamali. Ayan So, ibig sabihin nun, kahit na hindi pabor sa Magdalo yung survey na ginagawa nila, nilalabas nila yung resulta. So, para sa akin, okay naman tong Magdalo, itong survey po ng Magdalo. And then, makikita naman din po natin yan dito. Ito yung nilabas sa survey ng ng Magdalo, yan Magdalo. Okay? Tapos, actually, tama yung survey nila. Tama naman. Ito yung lumabas talaga. Di ba? Number 1 si PBBM. Kalakihan natin para makita nyo. Number 1 si PBBM. Pangalawa si 63%, no? Di ba? 63%. Di ba? 63%. So, si PBBM number 1. Si Lenny number 2. Di ba? So, triple pala yung lamang, no? Sa survey nila. Si Pacquiao number 3. Tama. Si Pacquiao nga naging number 3 nun. Tapos si Isko number 4. Tama nga. Dikit sila ni Pacquiao tsaka ni Isko. Tapos si Lacson nasa baba na. So, ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, meron namang credibility itong Magdalo survey kung ikukumpara mo sa Publicus Asia, di ba? So, ayan. So, ngayon balik tayo sa survey ngayon. So, ngayon sabi ng survey ngayon dito. Balik tayo sa Global Mirror. So, sabi dito, ganoon din pala, no? Kay Trillanes na lang tayo pumunta. Ganoon din pala yun So, sabi dito, actually medyo vague pa ng konti itong nilabas si Trillanes, no? Kasi ang lumabas dito, 27% yung hindi pabor, and then 73% yung neutral at saka sang-ayon. So, pinagsama niya. So, doon natin makikita na bias yung post ni Trillanes. Yung post lang naman. So, ngayon mga kababayan, ito. Okay. So, ito mga kababayan.
So ito, naganap itong survey na to nung May 22. Pero kung babalikan po natin yung survey nung SWS naman, nung lumabas nung February, di ba? 56% naman. Di ba? February ito. Pero itong survey po na to nung February, nung nilabas po ng SWS, hindi pa po nangyayari yung mautog rally. Hindi pa po nangyayari yung mautog rally nung ginawa po yung survey ng SWS nung February 20. Kasi base dito sa balita ng GMA News, no, di ba? 56% of Filipino agree ICC should probe Duterte drug war deaths. So ito ay nangyari yung survey SWS poll which has conducted last December 8 to December 11, 2023. So ibig sabihin nun mga kababayan, wala pang mautog rally, 56% na po ang mga Pilipino ang gusto na pong kastiguhin si Digong ng ICC. So ngayon, ang bagong lumabas na naman ngayon sa Magdalo survey naman. Kasi nga po mga kababayan, tapos na po yung mautog rally kasi Mayo lang eh. So, ang ibig sabihin nito mga kababayan para sa akin, yung ginagawang mautog rally po ni Digong, hindi po nakakatulong sa kanya. Hindi po nakakatulong. Isipin niyo mga kababayan, no? Mula po nung ginawa po yung mautog rally po na yan, madami na pong bumaliktad na mga PBBM supporter. Di ba? Madami na bumaliktad na PBBM supporter noon. Marami akong kakilala ng mga kababayan. Mga vlogger pa yung iba. Na kung dati ayaw nilang bitawan si Digong, pero nung ginawa nga po ni Digong yung mautog rally, ito na. Tumaas po ng 20%, no? So from 56 naging 73. So ang gusto ko lang ipunto dito mga kababayan, yung mautog rally po na ginagawa ni Digong, hindi po nakakatulong sa kanya. Pero ang tanong dito, hindi na nga nakakatulong sa kanya, bakit pinagpapatuloy mo pa? Di ba? So, kaya nga, sabi ko nga mga kababayan, itong mautog rally, araw-arawin nila eh. Kasi, ang nangyayari sa mautog rally, sinisira lang naman nila yung sarili nila eh. Oh. Tapos mga kababayan, no, ang nakakatawa pa kasi dito. Teka lang ha. So, panoorin muna natin tong balita ng News 5 regarding dyan sa SWS survey noong 2022. Okay, sige, panoorin natin to. Maraming Pinoy na imbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Patunay lang daw yan na marami tayong kababayan na gusto nang malaman ang katotohanan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Mas maraming Pilipino na ang sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ginawang survey ng social welfare stations noong Disyembre, lumabas na 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang mga patayang may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng nakaraang Administrasyong Duterte. Mas mataas ito kumpara sa 45% noong March 2020. Teka lang, pero parang alos parehas lang, no? Kasi neutral pala, no? Neutral pala kay neutral pala kay Trillanes, dito pala undecided. Sige. 3. Bumaba naman sa 21% ang tutol kumpara sa dating 24%, habang 26% ang hindi makapagdesisyon. Sa parehong survey, higit kalahati ng respondents o 57% ang naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang ICC na mag-imbestiga dito sa bansa. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11 noong 2023 sa 1,200 respondents. Para sa grupo na nagsusulong ng karapatang pantao, patunay lang ang resulta ng survey na matagal na umanong dapat inaresto ang dating Pangulo. Dapat din daw igalang ng ating pamahalaan ang kapangyarihan ng ICC. Correct. Tama, di ba? Siguro agree naman tayo na kailangan ng pumasok ng ICC, di ba? Okay. So ngayon mga kababayan, ito yung gusto kong sabihin dito eh. Okay, ito. So ngayon, ibig sabihin nito mga ka-streetwise, ako naniniwala, kayo press 1 dyan sa 1,100 na nanonood ngayon. Kayo ba naniniwala ba kayo na ang pinaka-reason kung bakit ginagawa ni Digong itong mautog rally ay para protektahan ang sarili niya sa ICC? Kasi parang ito yung nakikita ko talagang endgame ng mautog rally eh. Kasi una kasi mga kababayan, ano ba yung panawagan ng mautog rally?
pababain si PBBM. Tanggalin si Presidente Bongbong Marcos at ang ipalit si Sara Duterte. So ngayon, kapag si Sara Duterte ngayon ang naging presidente, hindi na po makakapasok yung ICC. So ako naniniwala ako na ang pinaka-reason ng mautog rally ay para pigilan yung ICC na makapasok sa Pilipinas. O, di ba? So marami nag-press one, di ba? So naniniwala rin, so isa lang po yung paniniwala natin siguro dito na kaya ginagawa ni Digong yung mautog rally po na yan para pigilan yung ICC. Yun nga lang, hindi po nagiging effective. Na mas lalong binababoy, binabalahura at binabastos ni Digong si PBBM, mas lalo pong dumadami yung umaalis at nadidismaya kay Digong. Ayan yun eh. So ngayon mga kababayan, ang nakakatawa dito mga kay-Streetwise, di ba? Ang nakakatawa dito, alam na nga po natin na hindi effective yung mautog rally. Yun nga lang, ang ginawa ngayon ng kampo ni Duterte, nag-nationwide, nag-worldwide pa. Nag-worldwide pa talaga. O ngayon, ang pinakabago nila, ito. O, ito, binalita ito ng SMNI News. Actually, SMNI lang naman yung may pakialam sa kanila eh. Sabi dito, no? SMNI News, 2 days ago, mautog prayer rally sa Madrid, Spain. Yehey. Walang yan, mautog rally sa Madrid, Spain. Oh. Yan oh. Mga OFW na nakabase sa Europa nagsagawa ng isang prayer rally sa Dr. Jose Rizal Monument sa Madrid upang iparating sa gobyerno ang kanilang mga hinaing. Yan. So ito sila. Yan. So marami sila, mga 30. Mga 30 sila. Tapos yung best friend ni Muntintinig, yan na, andyan si Muntintinig no nagko-comment. So bukod dyan sa Madrid, worldwide na talaga, meron pa silang mautog rally sa Hong Kong. Ito Hong Kong naman to, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, tama ba? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. O, so pang-14 yung pang-14 yung kumukuha ng picture. Walang yan, mautog rally sa Hong Kong. Tapos yung pumunta 14. Tapos nandyan pa yung best friend ni Muntintinig, si Jojo de Guzman. Walang yan na yan. Oh. Sabi sa inyo Muntintinig, best friend mo, pasimuno ng rally, mautog rally. Tapos 14 lang yung pumunta. So ano bang pinupunto ko dito mga kababayan? Ano bang pinupunto ko dito? Hindi po effective yung mautog rally. So kung connect the dots po natin, ginagawa po yung mautog rally para pigilan ng ICC. Yun nga lang, the more na binababoy nila at binabalahura nila yung presidente, mas marami po yung bumabaliktad ngayon sa kampo ng mga Duterte. So hindi effective. So ang ending nun, ang magiging epekto nun, dadami po talaga yung mga tao na pabor na papasukin yung ICC sa mga survey. Diba? Muntintinig, alam mo ba yung totoong pangalan ni Jojo de Guzman? Ay, Muntintinig. Glenn, alam mo totoo niyang pangalan? Ako, alam ko. Diba? So, hindi talaga effective. Oo. Tapos ngayon mga kababayan, hindi pa natatapos yan. Meron pa dyan. So actually, sa June 2, meron naman sila dito. June 2 ba to? June 2 naman. June 2nd. Sara Duterte supporters. New York. Hakbang na mautog. USA. Ayan Hindi, yung totoong pangalan ni Jojo de Guzman, malamang alam mo, di ba? Kasi best friend mo yan, di ba? So yan, ito So, ibig sabihin nito, June 2. So, meron sila sa New York. Sa New York naman sila. So, ngayon mga kababayan, kung sa New York to, East Coast ito Di ba? East Coast to. Tapos si Maharlika naman na sa West. So, malamang baka pumunta si Maharlika dito. Tatawid lang siya ng eroplano, no? O kaya maglakad siya. Simulan niya na ngayon, di ba? So, yan mga kababayan, So, medyo hindi ko lang talaga makuha, Kasi ang punto kasi dito, alam mo na nga hindi effective yung mautog, tinutuloy mo pa.
Ano, i-type ko I-type ko Jojo yan. Hindi. Ita-type ko na lang yung ano, yung real name ni ano, yan. Yan, ito, yan. Yan. Actually si Jojo de Guzman, ano yan eh, taga Norte yan eh. Nagtataka na lang talaga ako kung bakit Joel pala, hindi pala Jojo, Joel pala. Joel Awas. Oo, Joel Awas yan. Oo. So nagtataka lang ako kay Jojo de Guzman, no, na taga Norte yan pero DDS, no. Yun. So hello po Ma'am Joanna, no. Thank you po, no. So yun mga kababayan, di ba? Okay. Tuloy pa natin to. So yan, wala na pala. So ngayon mga kababayan, ito, anong conclusion ngayon natin dito? Okay. So tulad nga na sinabi ko kanina, medyo desperado na nga po itong si Digong. Kasi ganun yun mga kababayan eh, di ba? Kung pag desperado ka na, so gumagawa ka ng paraan para maayos po yung gusot mo. Tapos yung ginagawa mo naman paraan is hindi naman nagiging effective, tapos sinutuloy mo pa. So ayun po ay isang sinyalis po ng pagiging desperado. Di ba? So yan, taga Baguio yan si Jojo Guzman. Ano yan eh, igurot yan eh. Nagalit sa akin yan dati. Galit na galit sa akin yan dati nung dinamay ko yung race niya. Nung magkaaway pa kami noon. Ngayon kasi okay kami niyan eh. 'Yon. So yun mga kababayan, no. So ang punto nga natin dito mga kay Streetwise, makikita natin na desperado na po talaga itong si Digong. So desperado ka na nga, tinutuloy mo pa rin yung mali mong ginagawa na hindi naman effective sa iyo. So wala na talaga sa katinuan ito. So yan, nasa dyan po sa 1,200 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like. Palit na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano po masabi nyo nga po dito sa survey po na lumalabas? Na dumadami po ang mga tao na pabor na papasukin ng ICC. Okay? So yan po. So paki-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Dyan po sa Team Replays. So paki-comment na lang po. Paki-comment na lang po kung ano masabi nyo nga po dito. Okay?